Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, meron na kasing bagong update dun sa nilabas ko dati na video about dun sa top 10. So mali to, top 10 pala to. Top 10 na pinakamatipid na 1 horsepower inverter window type aircon ayon sa DOE. Yan, ito as of September 2024. So yung nilabas ko dati nasa June 2024 yata. So bali ang video na to or yung list na to i-update ko na lang every quarter or kung maglalabas ng bagong data yung DOE. So ito dun sa mga naghahanap ng window type aircon na 1 horsepower. Yan, inverter to guys ha. Dun sa mga naghahanap ng 1 horsepower inverter window type aircon na pinakamatipid, ito ibibigay ko yung list. So bali yung gagawin ko, same lang din dun sa ginawa ko dati. Na punta tayo dun sa website ng DOE para makuha natin yung mga info na nandito. So gumawa na ako ng Excel para mamaya makita natin yung comparison nitong top 10 na pinakamatipid na inverter window type aircon ayon sa DOE. So take note lang guys, September 2024 to. So yung exact date natin ay September 1. So yan, ito sa PC ko yung date. So bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, based lamang sa na-search ko, based lamang sa database na nakuha ko sa website ng DOE. So itong data na gagamitin ko ngayon ay available sa website mismo ng DOE. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, pag-correct na lang ako sa comment section. Tsaka guys, hindi ako related sa DOE. Kasi may mga nagtatanong kung related ba ako sa DOE. So balik, kinuha ko lang yung data sa website nila. Tapos sinort ko lahat ng nandun sa database nila. Kinuha ko yung pinakamatipid na 1 horsepower inverter window type. After nito gagawa ko ulit ng 1.5. Tapos i-check ko din yung 2 horsepower para dun sa mga naghahanap ng mga aircon na ganong horsepower. So kung meron kayong question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Tsaka paki-follow na din ako sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Kung meron kayong mga question dyan, pwede kayong magtanong. Okay, pwede nyo akong i-PM dyan. Okay? So mag-start tayo sa number 10. Sa mga gusto mag-order pala online ng mga ganito, maglalagay ako ng link sa description. Click na lang dyan kung gusto niyo mag-order ng ganitong aircon. Okay? Tsaka yung mga aircon na mababanggit dito na brands, hindi to po sponsor itong mga to. Ito lang talaga yung lumitaw sa database ng DOE. Okay? Mag-start na tayo sa number 10. So bali meron na akong data dito, bali naka invisible lang. Yan. Ang gagawin ko lang, ikukulayan ko lang ng kulay black para lumitaw. So mag-start tayo sa number 10 hanggang sa pinakamatipid. Okay, tulad ng ginawa ko dati. Yan. Ito, kulayan ko lang ng black. Ito yung top 10 natin. Yung cold front. So ito, ang pagkakaalam ko nandito din. Itong cold front na to, dun sa last na list na ginawa ko. Pero hindi ako sure kung pang ilan siya. So dun sa mga hindi pa nakakapanood, paki-check na lang. So ito yung model niya. So ngayon kukunin natin yung cooling capacity, power rating o yung wattage niya. Tapos yung monthly energy consumption, yan sa kilowatt hour. Yan. Tapos yung equivalent niya sa peso, ito, lagay natin dito. Tapos kung gagamitin mo yung aircon ng 24 hours, yung makukonsumo mo, ilalagay din natin dito. Kukunin natin yung mga info. Tapos bibigyan ko kayo ng idea sa price. Yan. So yung price na makukuha ko dito ay galing din sa online. Yan, mamaya papakita ko. Sa Lazada ko nakuha yung iba. Pero merong isa dito na hindi ko makita yung price niya. Okay? So start muna tayo dito sa number 10. Ito, cold front. Tapos ito yung model niya. Sa mga gustong mag-search, ilagay ko na lang yung mga link sa description. Pati itong website ng DOE. Ngayon punta tayo sa website ng DOE para makuha natin itong data na to. Yan, ito. Kinuha ko na para mapabilis tayo. Ayan.
So ito, check muna natin yung model niya kung tama para sure yung data na makukuha natin ay dito talaga. Yan, tama. So yung refrigerant na ginamit, R32. Yan. So yung kukunin natin dito, yung cooling capacity, ito, 2.50. Lagay natin dito. Yan. So tapos yung power rating o yung wattage niya, ito, wattage nandito din. Okay. Ito, 740. Yan. Yan. Tapos yung monthly energy consumption, ito nandito siya. So guys, take note lang etong monthly energy consumption sa kilowatt hour. Yan, 9 hours lang to nung tinest nila. Tapos sa isang araw, 9 hours lang nila tinest. Tapos sa isang buwan, okay? So isang buwan tinest nila to, pero tinest nila every day, pero 9 hours lang. Yan, ito nakalagay kasi dito. Yan, 9 hours tapos 30 days. Yan. So yung monthly energy consumption niya ito 99.90. So ilagay natin dito. Yan. Tapos yung equivalent niya sa peso ito. Ito guys. Ito 999. So kunin ko na, ilagay ko na dito. I-explain ko muna paano nakuha to. So nakuha nila to. Ang ginamit nilang rate ay 10 pesos. Ito nakalagay dito. So sa every place merong iba-ibang rate. So tignan nyo yung rate sa bill nyo kung magkano. Nung tinest nila to, ang ginamit nila ay 10 pesos. Ito. Okay? Para hindi kayo malito. Yan. So yung katumbas niya, ito, sa isang buwan, kung gagamitin mo siya, tapos 9 hours lang everyday. Yan. Para klaro tayo. Ngayon kunin natin yung 24 hours. Kung gagamitin mo tong aircon na to ng 24 hours, kung magkano yung makukonsumo mo. Guys, wag kayong malilito Ito, kilowatt hour to. Yan. Tapos ito sa peso. Okay? Ngayon, kung magkano yung makukonsumo mo kung gagamitin mo siya ng 24 hours. Ito. 24 hours, pwede dito i-compute natin. Tapos, 1 day. Yan. Tapos yung gagamitin natin na rate ay 10 pesos na din. Ito. Para lang, same na lang dito. Pero iba-iba yung rate depende sa lugar guys Makikita nyo yan sa bill nyo. Okay? So ito yung makukonsumo mo kung gagamitin mo siya ng 24 hours. 88.80. So bari to estimated lang kasi yung aircon na to ay inverter. So lagyan natin dito ng point. Okay? Para lang klaro. Okay? Ayan. 88.80. Yan, sa peso. Yan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano tong aircon na to. So, dito ko nakuha. Dito natin kukunin. Yan, ito. Yung cold front pala ay sa top mama yan. Okay? So, ito yung model niya. Okay. So, naglo-load pa. Press lang natin. Ito yung price niya. 19,999. So, lagay natin dito para makomplete na natin itong info. Okay? So, yan. So, tingnan natin dito. So, guys, hindi na ako gaanong pupunta sa specs ng aircon na to. Pero itong mga aircon na to, lahat ng nasa top 10 ay inverter. Kung gusto nyong makita yung specs nito, ilagay ko yung link sa description or kung sa mga gustong bumili, i-click nyo na lang para mapunta kayo dun sa legit seller talaga. So, ito yung specs niya. So, naka R32, yan. So, hindi na ako gaanong pupunta sa mga specs niya para mapabilis tayo kasi nga, top 10 to. Okay? So, yan. Ito yung cooling capacity niya. Tapos, ito yung power rating. Tapos, ito yung makukonsumo mo. Yan. Sa isang buwan. Kilowatt hour to. Tapos, katumbas siya ng 999. Yan, sa peso to. Okay? Sa 24 hours na paggamit, ito, 88.80 sa peso din. Tapos, yung price niya ay 19,999 dito sa Lazada. So, kung meron pa kayo makikita na mas mura, yan, pero depende yan sa seller. Baka merong mahal dyan, mas mahal pa. Pero sa Lazada, ito, sa mismong top mama to. Yan. Okay? So, yan. Pang top 9 na tayo. Kulayan ko lang ng black para makita natin. Yung top 9 natin ay
Coppel. Yan. So, ito yung model niya. Okay. So, tapos, kukunin natin yung info. Same lang din dun sa kanina. Yan guys. Kanina kasi, na-fill out ko na tong na info na to. Pero binura ko para mapakita ko sa inyo kung paano kinukuha yung info para transparent tayo. So, punta tayo ulit dun sa website ng DOE. Bilisan ko lang guys para wait, ayaw mag-load. Minsan ayaw talaga mag-load pero ang ginagawa ko ay DOE. Tapos, ayan. Dali lang guys Kunin ko to. Ito kasi yung list niya. Yan. Tapos kinukuha ko tong link na to dito. So, minsan ganyan talaga ayaw niyang mag-load. Pero same naman yung link. Tapos kukunin ko ulit. Load ko. So, yan. Tapos, check muna natin kung tama. Okay, tama. Para kunin natin yung info. Yan, yung refrigerant niya ay R32. Ito. Yan. So, kunin natin yung cooling capacity, 2.77. Palagay natin dito. Tapos, yung wattage niya. So, bilisan lang natin ng konti para hindi mapatagal to. So, sa mga naiinip, pwede nyo naman i-forward to kung gusto nyo. So, ito, yung monthly energy consumption niya. Yan, sa 1 month, sa kilowatt hour, ito, 99.90. So, same lang din dun sa number 10. Tapos, katumbas siya ng 999 sa peso. So, malamang dito sa 24 hours na paggamit, 1 day, tapos 10 pesos lang din yung gagamitin. Ito yung makukonsumo niya sa 24 hours na paggamit. Pero bababa pa yan, depende yan sa paggamit nyo. So, sandali lang guys. Yan, para magandang tignan mamaya. Yan. So, 88.80 din. Kung gagamitin mo siya ng 24 hours, pero depende sa paggamit mo. Hindi naman porket nakuha nyo ng ganito, ganun din yung makukuha nyo. Depende pa rin yan sa paggamit nyo. Ngayon, kunin natin yung price niya. Yan. Yung price niya, ito, 27. Check muna natin yung model niya kung tama. Okay? Tama naman. Double check lang natin. Ito, mahal siya. Pero kung meron pa kayong mahanap na mas mura dyan or sa online, so lagay natin dito. So, 27,400 siya. Yan. Okay. So, yan. Yung cooling capacity niya ay 2.77. Tapos, yung mga info niya dun sa number 10 magkakamukha lang, pero dito sila nagkatalo sa cooling capacity. Mas mataas yung cooling capacity, mas maganda. Okay? So mahal nga lang siya, 27,400 based dito sa Lazada. Okay, so yan yung number 9 natin. Pero check natin dito kung ano yung makukuha natin dito. Up to 60% energy savings, sabi niya dito. Tapos, silver ion, antibacterial filter. Gold fin siya. Maganda yan para sa corrosion. Yan, ano pa ba? May self-diagnosis. So, yan. Yan lang. So, kung gusto yung ma-search to, ilagay ko na lang sa description yung link. Yan, okay. Number 8 na tayo para mabilis tayo. So, kulayan ko lang ulit to. Yan, yung number 8 natin ay matrix. Tapos, ito yung model niya. So, kunin natin yung mga info niya. Okay. So, ayan. Buti nag-load to. Check muna natin yung model niya kung tama. Okay, tama. So, naka R32 din. Yung refrigerant na ginamit. Good to. Kasi ito yung pinaka-latest ngayon na refrigerant. Matipid siya. Tsaka environment friendly. Tsaka mabilis magpalamig. Okay. Yung cooling capacity niya ay 2.64. So, mas mataas naman to kaysa dun sa number 10, yung cooling capacity niya. Pero tignan natin yung wattage niya. Ito, 733. So, mas mababa yung wattage niya. Okay. Ngayon, kunin natin yung monthly energy consumption. Ito, 98.96. So, lagay natin dito. Okay, mas mababa yung kilowatt hour. Okay, kilowatt hour to. Tapos, 1 month, ito katumbas siya ng peso ito.
Tignan natin yung info. Ito. 989.55 sa peso to. Ito sa kilowatt hour. Okay, sa 24 hours na paggamit, kung magkano yung makukonsume mo para may idea ka. Okay. Ito 87.96. So lagay natin dito para makita natin mamaya lahat ng info. Yan, para makita natin yung difference nung 10. Okay. Check muna natin yung model niya. Sa mga naiinip ng mga ganito guys, paki-forward na lang. Yan. So wait lang. Kung tama yung model niya. Ito. Check ko lang ulit Ito. Mali yata itong sa Lazada. Check natin kung meron sa Lazada na ganito. Ibang model pala yon guys, sorry. So, check natin, ay Lazada pala. Okay. So, ito yon. Yan. So, ito pala dapat. Pero sold out na. Yan. Hindi, mali pa rin. Okay. Wait lang kasi dito wala siyang V. Okay. Dito naman wala din naman siyang V dito. So mamaya o kaya ilagay ko na lang sa description yung link guys, pero dito tayo. Yung price hindi ko kayo mabibigyan ngayon nito. Pero yung dito, yan. Dito na lang tayo mag-focus. Yan, okay? Sa price, magsisearch ako mamaya. Kasi baka mapatagal tayo. So yan, ito yung info na nakuha natin dito sa number 8 o sa top 8 natin. Yung cooling capacity niya ay 2.64. Yan, tapos mas mababa yung wattage niya compared dito sa dalawa sa baba. Tapos yung monthly energy consumption niya ay 98.96. Tapos katumbas siya ng 989.55 sa peso. Sa 24 hours na paggamit, 87.96. So wala tayong price dito. Nagkamali ako dun sa link. Okay. Number 7 na tayo ngayon. So kulayan ko lang, bilisan ko lang ng konti. Fuji Denso, yung number 7 natin. Ito yung model niya. So kunin ko lang yung mga info niya guys. Bilisan lang natin ng konti para hindi mapatagal tong video na to. Ginawa ko na ng top 10 kasi yung iba gusto nila maraming choices. Yan. So yung refrigerant niya ay 32. So yung cooling capacity niya ilagay ko na lang din dito para mapabilis tayo. Kunin ko lang guys mapabilis tayo. Pero alam nyo naman na kung paano ko nakuha yung mga info. Para mapakita ko sa inyo na transparent tayo dito kung ano yung nasa info ng DOE. Yun lang din yung kinukuha ko. Okay. So yan, same lang din dun sa matrix. So sa 24 hours na paggamit, 1 day, 10 pesos. Yan. Same lang din pero gusto kong ipakita sa inyo na paano ko nakuha. So yan. Same lang din dito sa matrix. Yan. So sa price naman, tingnan natin. Okay. So search lang natin kung tama. Baka mali na naman. So tama naman yan. Kaso meron lang siyang ano dito. Okay. So tama to, 19,790. So lagay ko yung price niya dito. Okay. So yan. Yan yung info niya. Guys, tapos ito yung itsura niya, guys. Yan. So basta kayo nang bahalang mag-search kung ano yung matipuan nyo na aircon dito. Yan. Okay. So yung website pala ng DOE ito. Ito. Hindi ko napakita yung link yan. Legit yan. Okay. Para mapunta ka dito, dun sa mga bago guys sabihin ko lang to ulit. Dun sa mga bago, meron kasing ganito, diba? Yung energy label na ganito. I-scan nyo yan sa phone nyo. Itong barcode na to. Tapos may lilitaw na link dyan. Ito yun. Okay. Dyan. So yung info na nandito,
Yan, nakikita nyo yung info yan. Nandito din yan. Yan. Okay. So, yung mga info na yan, available lang din sa internet. Okay. So, yan. Meron na tayong 4. Yung top 7. So, top 6 na tayo. Yan. Pura. Yung aircon na to, hindi ako ganong familiar. Pero ito yung lumitaw sa database ng DOE, kaya isasama natin yan. So, ito yung model niya. Okay. So, kunin natin yung info niya. So, close ko muna to para hindi tayo malito. So, check ko muna yung model. Okay, tama. Yung refrigerant na ginamit, R32 din. Tapos yung cooling capacity niya, ito. Okay. Same lang din dun sa matrix yung cooling capacity. Tapos yung wattage niya, same lang din dun sa wattage. Tapos yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour, so same lang din. So yung makukonsumo niya to. Okay. Dali lang. Para lang yan. Hindi, mali pala yung nakopy ko. Hindi pala nakopy yung lahat. Sorry. So yan. Tapos malamang yung 24 hours na paggamit mo, same lang din. Okay. So yan. Same lang din. Yan. So itong tatlo, same lang din. Ito. Same lang yung info nila. Yan yung price kaya. So yung price nito wala pala akong makita. Na price nito sa Lazada pati sa Google. So kung meron kayong ma-search, paki-share na lang. Pero magsi-search ako, ilagay ko na lang sa description kung meron akong makikita na price nito or kung meron akong makikita na seller na nagbebenta pa nito. Okay? So yan. Itong dalawa walang price, pasensya na. Ito kasi nagkamali ako kanina. Tapos hindi ko mahanap ito. So mamaya magsi-search ako, tignan na lang sa description yung link kung meron ako na search. Kung wala, ilalagay ko na lang. Okay? So top 5 na tayo. Ito na yung top 5. Yung number 5 ay ito, Dowel. So ito yung model niya. So kunin na natin yung info para mabilis tayo. Yan. So pasensya na kung matagal tong video na to dahil nga top 5 to. So ito ayaw na naman mag-load. So ang ginagawa ko, same lang din dun sa kanina. Tapos DOE. Okay, mali. Sorry. DOE. Eto. So, para ma-search natin yung link. Okay. So, kunin ko lang yung link dito. Yan. Tapos, copy ko dito. Yan. So, copy ko na lang din dito to. Para. Okay. So, check muna natin yung model niya kung tama. Okay. Tama naman. Naka R32 din yung refrigerant niya. Yung cooling capacity 2.64. So same lang din dito sa Cura tsaka sa Matrix yung cooling capacity. So yung power input or yung wattage niya, same lang din dito sa 4. Yan yung magkakatabi na 4 na yan. So kunin na natin yung monthly energy consumption niya. Okay. Ito yung sa peso. Tapos, ito sa 24 hours na paggamit, same lang din yan. Pero para transparent tayo, pakita ko naman din sa inyo. 10 pesos yung rate. Yan. Okay. So, yung price niya, binibilisan ko lang guys, pasensya na. Pero mamaya, papakita ko naman to pag buo na yung info. Para lang, transparent tayo. So, yung Dowel, ito, 27,000 pala to. So, mas mahal, pinakamahal tong Dowel. So, kung meron pa kayong makita na mas mura na seller, yan, mas maganda. So, yan, lumilitaw na yung 4 na to. Magkakamukha lang na yung monthly energy consumption niya sa peso tsaka sa 24 hours. Pero sa price, nagkatalo. Ito yung Dowel pinakamahal. Okay? So, yan. Number 4 na tayo, top 4. Patipid na yung patipid dyan. Ayan, Hanabishi. So, ito yung model niya. Tapos, punta na tayo dito sa
Okay, hindi rin siya nag-load. Pasensya na. Minsan kasi nagaganyan talaga. Tapos DOE. Dahil dito na patagal pa tayo. Ayan siya na guys. So ito walang link. Dali ah. Search natin dito kung nandito na. Wala din. So search ko lang guys ha. Ayan siya na ha. Ayaw kasi mag-load. Pero nakita ko siya. Meron siya. Ito yata yan. Ayun. So, yan. Ayan, nag-load na siya. So, palitan lang natin yung link na to. Yan siya na, medyo mapatagal tayo dito. Okay. Ayan. So, search ko muna yung tama. Okay, tama. So, yung refrigerant na ginamit R32. Tapos, yung cooling capacity 2.64. Okay, same lang din dito. Sa tatlo. Tsaka ito. Tsaka sa matrix. Okay. Yung wattage niya, ito. 733. Same lang din. Tapos, yung monthly LD consumption niya, same lang din. So, ito, katumbas siya ng 989.55 sa peso. Sa 24 hours na paggamit, malamang same lang din. Pero transparent tayo dito, pakita natin. Yan. 87.96. Yan, yung price niya. Yung price niya ito 24,794. Yan. Okay. Yan na. Excuse. So yung Fuji Denso, yung lumalabas na pinakamura. Okay, pero ito wala pa tayong price dito. Yan. So yan, nakikita nyo naman yung comparison nila. Okay. Check lang muna natin kung tama. Okay. So yan, tama naman yung order natin. Mula dun sa pinaka mataas magkonsumo papunta sa pinakamatipid. So top 3 na tayo. Yung number 3 o yung top 3 natin ay ito yung TCL. So pagkakaalam ko nung yung last video ko na pinakamatipid na 1 horsepower na inverter window type aircon, ito yung nag top 1. So ngayon number 3 na lang siya. So kunin natin yung info niya. So yun, ayaw din. So yan. Tulad ng ginawa ko kanina. So, dito lang ako mag-search guys. Ayan. So, yan. Kunin na natin yung info niya. Ito yung refrigerant niya 32 din. Tapos, yung cooling capacity 2.50. So, mababa yung cooling capacity niya. Ayan. Tapos, yung wattage, ito. Pero yung wattage niya ay same lang din dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5. Yung monthly LD consumption niya ay 98.96. So magkaka same lang dito. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5 dito sa 5. Same lang din yung monthly LD consumption niya sa kilowatt hour. Sa peso, malamang same lang din. So yan. Okay. 24 hours na paggamit. Tapos 1 day, 10 pesos. Yan, same lang din yung sa peso kung 24 hours mo siyang gagamitin. So, yung price niya, ito, 19,998 yung price nito. Yan. Based dito sa Lazada. Okay. So, yan. Yung lumalabas na mataas yung cooling capacity itong Coppel. Yan. Pero mataas din yung price niya. Yan. Okay. So yan, nasa top 2 na tayo. Okay. Kaya siya na, inom lang ako ha.
Yan, nasa top 2 na tayo. Kulayan ko lang ng black. Ito yung top 2, yung Midea. Yan. Excuse, paano siya na? Medyo angati yung lalamunan ko. Yan, ito yung model niya. Tapos kunin natin yung mga info para makompleto na natin yung top 9. Check muna natin yung model para sure. Okay, tama. Yung refrigerant niya R32 din. Yung cooling capacity 2.64. Yan, same lang din dito sa 4 tsaka to. Okay. Yung wattage niya 733. Tapos yung monthly energy consumption niya same lang din dito. Okay. So sa 24 hours na paggamit, 1 day. Ay, mali. Ito pala. Ito muna pala dapat. Siya na, nalito ako sa pag-copy. Okay. Ba't na ganito? Same lang din. 989.55. So, same lang din dito. Tapos, yung 24 hours na paggamit. Ito, same lang din. Yung price niya, binilisan ko na guys para hindi mapatagal itong video natin. Yan, 24,900. 95 yan, pesos sa Lazada. Okay? So, yan. Malapit na makompleto. Isa na lang yung top 1 natin. So, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Same lang sila ng monthly energy consumption. Nagkatalo lang sila dun sa cooling capacity, pero yung iba magkakamukha lang. Yan. Tapos sa price din, nagkatalo lang sila. Okay. So, yan. Top 1 na tayo. Yung 1 natin, yung pinakamatipid na 1 horsepower inverter aircon ayon sa DOE as of September 2024. So, ito. Vision. So, itong Vision na to, hindi ako ganun familiar dito sa aircon na to. Pero ito yung lumitaw sa database ng DOE nung sinort ko. Ito yung model niya. Okay. Kunin na natin yung info. Yan. So, check natin yung okay, tama. Yung model niya. Ngatin na naman nilalamunan ko guys. Yan, pasensya na. Yan yung refrigerant niya, R32. Tapos, yung cooling capacity, 2.63. So, yan. Yeah. Okay. Tapos, ito yung power input o yung wattage niya. Kaya, mas matipid. 721.6 yung wattage niya. Tapos, yung monthly energy consumption niya ay 97.42. Yan. Katumbas siya ng 774.16 sa peso. Kung gagamitin mo siya ng 24 hours, 1 day, 10 pesos. Yan. 86.59 pesos. Okay. So, yung price niya pala, tinignan ko sa mismong website nila dahil wala akong mahanap sa Lazada. So, yung price niya ito, 25, yan, 25,995. Yan. Yan yung price niya. Kasama para natin tong 00. Okay? Ay, hindi nasama. Dali. Yan. So, yan na yung info natin nung top 10 na pinakamatipid na 1 horsepower inverter window type aircon ayon sa DOE as of September 2024. So, yung exact date natin nung na-record ko to ay September 1, 2024. So, baka in the future, magbago tong mga to. Basta i-update ko na lang every quarter. Or kung maglalabas ng bagong
data or mag-a-add ng ibang aircon yung DOE. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe lang kayo para kung maglalabas ako ng bagong info o kung mag-update sila, gagawa na lang ako ng bagong video. Okay? So, ito na yung top 10. Yan guys, yan yung talaga yung lumitaw na dun sa database ng DOE. I-screenshot na lang. Yan, para kung meron kayong mga gusto dito or natitipuan na aircon. Kung gusto niyo bumili online, maglalagay ako ng mga links dyan sa description para dun sa mga legit na seller. Okay? So, yan. Kung meron kayong mga question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. Kung meron ako nasabing mali pala dito, pag-i-correct na lang ako sa comment section. Okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan guys, maraming salamat sa panonood. Pasensya na, medyo nakakatinilalamunan ko. Kailangan ko nang i-cut itong video na to. Okay? Next pala, gagawa ko ng 1.5 dun sa mga gustong makita yung video na yon. Mag-subscribe lang kayo. Okay? Yan guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye!